Hindi na ho yung si Ping Lacson ang mag-e-epal dyan sa plenaryo. Siguro sabi nitong si Ping Lacson, grabe naman, nakakahiya naman, mayat maya na lang, ako na lang ang nag-privilege speech. Iba naman, di ba? Iba naman ang mag-privilege speech ngayong mga panahon na to. Abangan nyo ho mga kababayan kung sino naman ang napag-utusan ng Malacanang para mag-ipal dyan sa Senado. Dito muna tayo kay Boying Remulla. Harapin mo yung charges. And if you say... Mga kababayan, 992,996 subscriber na ho tayo. Konting panahon lang. that you are innocent, then due process is always here. Sir, si Saudi, nag-resign na po. Well, I kind of expected that. Kasi ayaw ko nang maobliga ng Congress. Ano na po, sir, yung next? Ano na po yung next step ngayon, sir? Kasi he is a person of interest po. And then we will wait for his warrant. So we will have the Interpol move in. We'll wait for his warrant. So, sir, hindi nyo na rin na-expect na magpaparamdam sa inyo, magpapadala kahit counter-affidavit? I don't think so. Hindi magpaparamdam yan. Bakit? He'll be a fugitive. Bakit po, sir? Wala. Hindi ba ganyan talaga pag may problema ang tao, lumayas? Kabisado nitong si Secretary Boying Remulla. Ano ba sabi nitong si Meow Meow, itong si Congressman Barzaga? Si Romualdez muna habang hinahanap niyo. Si Romualdez daw muna habang hinahanap niyo itong si Elizalde. Kaya mo ba yun, Secretary Boying Remulla? Ayaw mo bang baratan to si Romualdez? Si Romualdez pwede naman eh. May problema yun. Talaga. Yun, so far, hindi naman siya fugitive, pero gano'n na magiging status siya later on. What's inevitable? Sir, update on his... Inevitable. Spain yata, Spain. Yun, nasa Spain ho siya. Sir, yung Blue Notice. Ang pinakauling lugar na kung saan nasaan itong si Elizalde ko, nasa Spain daw ho siya, mga kababayan. Kaya sa mga nag-aanak dito kay Elizalde ko, huwag nyo na ho siyang hanapin. Nasa Espanya ho siya, kumakain ho siya. Ano ba pagkain sa Espanya? Kumakain ho siya ng baboy. Ano pagkain sa Spain? Hindi ko alam yung pagkain dyan. Paella, kumakain ng paella. Na-apply na natin siya. May Wala follow that. Kahapon lang yun kayo naman, no? Isang araw lang yun. Hindi nyo kabilis yan. Hintayin lang kayo. Isang araw yan. Makaka-apekto ba yun? Hindi makaka-apekto yun. If you're a fugitive from justice, then you are. Interpol will be there to help us. Sir, may message ba kayo kay Mr. Ko? Huwag kang uuwi. Well, we have to face the music. Diba? Harapin mo yung charges. And if you say that you are innocent, then due process is always here. Sinabi niya kasi, sir, noon proper forum daw siya. Kaya nga. Oo. We will be able to publish it kung gusto niya. Yung abin sa PINA. Kaya lang, we don't really want to be publishing affidavits when it's already preliminary investigation. Hindi natin ginagawa yun eh. Sir, Gagaling sa Supreme Court sa atin, ginawa natin yan. Hindi pwede yan. Naglabas po ng warrant of arrest yung Mandaluyong Court kay Rolina Garma. May update po ba kung nasa na po siya? Hindi ko pa na-check. I think I was engaged the whole day. I wasn't able to check on that. At tomorrow, malaman ko yan. Okay. Ayun na nga, mga kabayan, maliwanag pa ho sa sikat ng na itong si Zaldi ko, siya na ho talaga ang tawagin ho dito, the fall guy. Yan ho, maliwanag po ho sa sikat ng araw. Ang magiging fall guy ho dito sa issue na to, walang iba kung hindi itong si Martin, si Elizalde ko. Tuloy ho tayo, dito tayo sa baba. Kaya ho tayo, kaya ang kapalit nitong si Ping Lacson. Napagod na si Lacson sa kaka-privilege speech eh. Ika nga, sabi siguro nito si Lacson, kayo naman, mayat-maya na lang ako nagpi-privilege speech. Kayo naman. Senator Francis Kiko Pangilinan to Yun. deliver a manifestation. Yun. Si Kiko You recognize Senator Francis Pangilinan. Si Kiko Maching. Maraming salamat, ginoong taga. Si Kiko Maching ho ang mag-aano ngayong araw na to, mag-privilege speech. Napagod na ho siguro itong si
Ping Lacson, mayat maya na lang siya nagpe-privilege. Sabi siguro, masyado na akong mahahalata na nagpapakaas kay Marcos Jr., di ba? Pangulo, sa ating mga kasamahan sa Senado. Bilang taxpayer at bilang pasweldo ng taong bayan, medyo nakakaasiwa at nakakabahala ang statement na nilabas ng Land Bank kahapon. And I quote, strongly refuting insinuations sa pag-handle nito ng government contractor accounts ng DPWH flood control projects. Ang lumalabas sa ating pagdinig, ginamit ang Land Bank, naglabas ng halos kalating bilyong pisong halaga ng cash sa loob ng 2 araw na sa Land Bank mismo wini-withdraw ng mga kontratista. Kung tama ang naging statement ng Land Bank na wala silang ginawang mali, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations, ang tanong, ibig sabihin ba dahil walang mali sa paglabas ng 457 million pesos cash sa 2 araw, ay mauulit ito? Pwedeng gawin ulit dahil to quote, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations. We beg to disagree. Dapat sana ay sinabi nila sa kanilang statement, maghahanap kami ng paraan para hindi na mangyari ulit ito. Tandaan po natin, pera ito ng gobyerno, ng taong bayan. Pera na kinubra sa kanila o inuutang sa ngalan nila. Pera na dapat napupunta sa pagkain, edukasyon, kalusugan, kabuhayan. Hinihiling ko lang sa Land Bank at sa sino mang nag-draft ng statement nila at sa lahat, sa ating lahat na pinapasweldo ng taong bayan na magkaroon ng mindset na para sa tao, para sa Pilipino. Naialay ang araw-araw na gawain ang bawat pisong pumapasok at lumalabas sa government banks sa Pilipino sa mga kababayan natin. Sa gitna ng galit ng ating mga kababayan sa nangyari sa kanilang pondo, mano ba namang magsabi, we will find ways of doing things better. We will review our protocols to be able to flag possible dubious transactions, etc. Imbis na ipagmalaki na sinunod nila ang lahat ng batas, maano ba namang magsabi, given our expertise and 62 years of experience in handling government funds, we will help review the laws, particularly on anti-money laundering and especially if they involve government contractors. Your commitment to the highest standards, itong statement nila, to the highest standards of integrity, regulatory compliance, and public trust demands this. Otherwise, yung deklarasyon ay empty, ika nga. It is not enough to do bad. It is not enough to not do bad, rather, but we must not stand idly by while bad is happening or while bad is already being exposed to everyone. Pakiusap po ito, please Land Bank, let us do better for our people. Salamat, Mr. President, for this manifestation. Yung sinasabi ko. Majority Leader. Mr. President, our distinguished Deputy Majority Leader would like to ask just a few questions to the proponent of the manifestation. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. Mari bang magtanong ng ilang clarificatory questions sa good gentleman? Yes, willingly to the Senator from Panay Island and the Republic of the Philippines. Salamat po, Mr. President. Kung Ano yan, kumbaga substitute nito si Ping Lacson kasi sa lagi na lang si Ping Lacson privilege speech eh. Baka kasi mapagalitan na sila eh. Ba't si Ping Lacson na nagpapabida lagi? Dapat kayo din. talagang faithfully sinusunod ng Land Bank yung mga applicable banking laws sa isyung
iniimbestiga natin sa Blue Ribbon Committee. Ano sana dapat ang kanilang ginawa, Mr. President? Well, under the AMLA law, they are mandated to report suspicious transactions, number one. I understand they probably did it, but here comes now AMLA. What did they do with the suspicious transaction report? Kung ito ay galing sa DPWH, hindi ba dapat sana ay tinawagan nila ang Land Bank at alamin ang detalye? At hindi ba sana, kung hindi tumawag ang AMLA, tumawag ang Land Bank sa AMLA? Paano ba naming, ano ba ang dapat gawin dito? 457 million cash ang winidraw galing sa pondo ng DPWH. So may mga paraan na pwedeng kumilos. At kung nakita ng AMLA, my understanding is that if the suspicious transactions coming from public works accounts revealed that there could be or may be a predicate crime of graft and corruption, and therefore this is money being laundered or money being squandered, bakit hindi nagsampa ng kaso, for example? Salamat, Mr. President. And lastly, sinabi po nila sa kanilang statement na they faithfully and strictly complied with. So, good gentlemen, kung yes. strictly talaga, paano sila dapat kumilos kung totoong strictly sila tumupad sa mga batas? At ang implikasyon nun, kung yun ang ibig sabihin ng strictly at faithfully, di pa pwedeng ulit-ulitin yung mag-withdraw ng 457 million sa loob ng 2 araw? Is that the implication? Is that what they're trying to say in this case? Hindi naman po siguro. And that's why I find it very disturbing. Another diversionary tactics na naman ho ito mga kababayan para mailis na naman ho ang usapan. Papunta na ho kasi kay Martin Romualdez at dito sa mga Marcos dyan sa Malacanang eh. Kaya hanap tayo ng issue naman. Ano naman? Land Bank naman. Diba? Yan naman ang pag-usapan natin. Land Bank naman tayo. Yung mga wini-withdraw pera ng mga kontraktor. Oh. Una sa lahat, wala silang wiwithdrawin. Kung nakinig si Marcos Jr. sa panawagan ng Sambayan ng Pilipino na hindi dapat pirmahan ang 2025 budget na yan. Dapat ibinalik sa BICAM dahil napalsipikado yung pagkagawa ng 2025 budget. Ngayon nag-iingay kayo pero noong kini-question nyo ang legalidad ng 2025 budget, tahimik kayo lahat, mga walang iya kayo. Sarap nung kutusin sa bumbunan. To say the least, that they would say after maybe they are afraid of liabilities. Maybe they are afraid that they may have had negligent behavior or conduct and therefore would not want to own up. But now is the time to own up. Now is the time to have the truth out. Kung sila ay nagkulang, aminin nilang nagkulang sila para hindi na maulit ito. Pero kung sasabihin nilang, we followed strictly all regulations. Allow me to quote very quickly. Yes, Mr. President. These funds are legitimate government allocations, not private or unverified sources. Land Bank or any other financial institution has no legal authority to block or question duly appropriated government disbursements. This is all very legalese. And if we're going to use, legalese language in order to gloss over the fact that no matter how you look at it, 2 days cash transactions, 457 million pesos. How can that in any way be unsuspicious or regular? And I take note, Mr. President, galing pa sa isang abogado na pinapaalalahanan tayong lahat, huwag tayong palimita sa legalese lamang. So huling-huli, Mr. President, so may nakikita na po ba ang good gentleman na mga applicable laws
na bukod sa, of course, kabuang committee report sa Blue Ribbon, pero particular dito sa statement ng Land Bank, applicable laws na malamang kailangang amyendahan para talagang mabigyang daan ang faithful at strict compliance ng ating mga government banks sa ganitong mga usapin. Well, immediately I would like to think government banks cannot be treated the same way as private banks, especially when it comes to precisely public interest involved in the amounts, in the accounts of government agencies. So there has to be a different set of rules and regulations covering government banks such as the Land Bank of the Philippines or the DBP. Now, as to the specifics as to what these provisions of law, amending the AMLA perhaps, is concerned, we can look into that. But clearly, we cannot allow government banking institutions to have the same set of rules and regulations as we would have private banking entities and corporations. Maraming salamat, good gentleman. Ayun na nga mga kababayan, nagbulahan lang ho yung mga aso nitong si Romualdez diyan sa Senado. Kaya naman punta ho tayo dito kay Attorney Ferdy Topacio. Attorney Ferdy. Ni Senator Marcoleta. Yan. Blue Ribbon. Bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Di ba? Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon, yung mga ocular inspection? Hindi ba the Secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the President? Bakit nandoon ang alter ego ng President with members of a commission that is supposed to be independent? Di ba? May powers, binigyan ng powers, far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may Secretary ng Public Works na alter ego ng President? Extensions of the personality of the President. Yan namang inconsistency. Yung doon sa flood control scandal, since na-mention mo kanina na parang more na lang yung investigation of government on flood control release. And then you said nga na yung DOJ was with the DXEI yesterday. For the record po, niliniwan po tayo na hindi na pwede po to be independent investigation of this. I regret to say na it is my firm belief na compromise na ang independence ng ICI with the government's undue and inordinate reliance on the DOJ to do everything. Kita nyo, nahalata na ni Senator Marcoleta. Blue Ribbon. Bakit nandoon lagi si DOJ Secretary? Di ba sabi nga niya, investigative arm na ba tayo ng DOJ? Bakit iniimbita yung DOJ Secretary? Di ba? Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon, yung mga ocular inspection? Hindi ba the Secretary, all the members of the cabinet are alter egos of the President? Bakit nandoon ang alter ego ng President with members of a commission that is supposed to be independent? Di ba? May powers, binigyan ng powers, far-reaching powers. Kailangan pa ba may DOJ? Kailangan pa ba may Secretary ng Public Works na alter ego ng President? Extensions of the personality of the President. Yan namang inconsistency. SMNI, di ba sinasabi nila, yung mga pumunta daw doon sa compound ng Kingdom, walang barel. Di ba kita sa video may mga barel? Ganyan ang pamahalaan natin. Napakasinungaling. You cannot rely on this administration to tell the truth. Puro panliling lang. They
say one thing but do another. Yan po ang nakalulungkot sa kasalukuyang administrasyon. Thank you po. And so far, anong assessment natin naman doon sa ginagawang investigation po ng Blue Ribbon under Senator Lacson? Nakita nyo naman kung paano i-cover up. Tuwing napupunta na kay Martin, ililihis niya. Correct. Bago, eto malalim kong iniisip ito sa Blue Ribbon at sa Senado. Okay. Kapag noong ang ini-enumerate noong mga diskaya ay mga congressmen, wala naman silang ginawa, di ba? Noong si Hernandez at si Alcantara ang nagbanggit, mga senador, di ba ang DOJ finreeze agad through the AMLAC yung mga bank accounts ni Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, pati ba si Cheese na freeze? Oo. Finreeze, di ba? Oo. Bakit nung nagbanggit congressman, di finreeze? Bakit yung senador, pinifreeze? Naku po, masyadong napaghahalata talaga eh. Yung NBI, although hindi na Blue Ribbon ito which is under the DOJ, ang nirekomendang filean, 3 senador, pero sa dami ng congressmen, 2 lang ang pinapafailan. Si Saldico at saka yung sa Caloocan, si Mitch Kahayon Uy. Yun lang. Sa dami. Binanggit si Martin. Bakit hindi nila pinapafailan si Martin? Yung ibang congressman, ang daming binanggit ni Diskaya. Di ba? Bakit ganon? Hindi kaya, naglabas si Lacson ng pahayag, halos lahat daw ng senador. Mayroong insertion sa flood control. What are they trying to do? Etong nag-isip ko, theory ko lang naman Since kaalyado nila yung House, and sa February 6, pwede na silang mag-file ng impeachment ulit. Pinoprotektahan nila yung House. Ang ginawa nila, they put a sword of Damocles over the heads of these senators na magtatry ng impeachment complaint kung may bago. Nako. Parang sinasabi nila, sinama pa nila si Bong Revilla. Hindi porket senador ka, hindi ka makukulong. Hindi ba nakulong si Jinggoy? Di ba? Nakulong si Juan Ponce Enrile. Di ba? Di ba nakulong si Bong Revilla kahit senador? Magpa-file kami ng impeachment, kita nyo tinarget yung mga anti-impeachment na nakita nila. Si Jinggoy, Joel, Chis Escudero, yung mga nag-archive. Pag hindi kayo umayos, pakukulong namin kayo. Amin ang DOJ at baka maging ombudsman si Boying Remulla, wala kayong pagtutunguhan. Kulong kayo pag hindi kayo bumoto in favor of impeachment. Tinakot na nila. Ito mo, ang pronouncement, halos lahat ng senador. Sino lang daw wala? Tito Soto ba? Si Ping mismo, saka si Rizon Tiveros, yung mga kampi nila. Maaaring totoo, pero why bring this up now? Di ba? Ang hinahanap natin, congressman at senador na aktual, na tumanggap, hindi yung may insertion. In preparation ho talaga para sa di ba? Ang ginagawa nila na yan, preparation ho talaga para sa 20, diyan sa, ang tawag dito, diyan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Lahat ng maneuvers na ginagawa nila, talagang para ho ito sa, sa impeachment sa February 2026. Sa maniwala ho kayo sa hindi, yan ho talagang napupuntahan nito. Kaya pagka nagpaloko ho ang sambay ng Pilipino dito sa mga naratibo ni Lacson, ni Boy Remulla, itong si Tito Soto, paglalaroan ho nila ang sambayan ng Pilipino. Actually, ngayong mga panahon na ito, pinaglalaroan ho nito mga walang yang politiko na to, sambayan ng Pilipino, sa naratibo. Yung mga gullible na Pilipino naman, paniwalang-paniwala. Pagka nagsalita si Lacson, nakala mo, santong-santo siya, no? Kung hindi tinanggap sino ba nag-insert? Hindi ba yung small committee, sinasabi ni Toby Chanco sa GAA? Bakit tatakutin mo yung mga senador? May binabalak ito kasi malaking dagok sa kanila nung na-archive yung impeachment kasi natalo sila sa Supreme Court. Plus, pumutok itong flood control, hindi nila malaman kung saan nila kukunin yung perang panuhol na naman doon sa mga pipirma sa impeachment. Ito ang plan B nila.
Okay, mapa-impeach tayo. Anyway, kontrolado pa naman natin ang House. Lahat ng dissenters dyan, katulad ni Kiko, Barsaga, ipitin natin, ethics complaint natin. Pagdating sa Senado, may leverage tayo. Umayos kayo or idadawit kayo sa flood control. Kasi kontrolado rin namin yung DOJ at NBI. At baka maging kontrolado rin nila yung ombudsman. So nakikita nyo na yung laro eh. Kasi when you look at it, chess player ako eh. You have to look at the board, mga 7, 8 moves ahead. So yan ang nakikita ko dyan. Kaya pinilit nilang palitan yung blue ribbon, pinilit nilang palitan yung Senate President. Last na Thank you. on my end. Nag-resign na Promise ha, last na. Maybe yun lang. Ganda ng mga punto de vista nitong si Atty. Ferdy Topacio. Hindi si Mabino Morales mag-resign na. Hindi ko alam eh. I hope na he belatedly gets a sense of delicacy kasi hindi lang naman isa at alam nyo, common knowledge naman yan eh na it goes all the way to the top. Hindi naman magkakaroon ng insertion kung hindi alam ng speaker. Di ba? Correct. Yung si Saldi ko, wala namang saysay yung kanyang pag-resign. Kasi papalit lang doon yung second nominee ng Bicol Saro. Di ba? O. Ako Bicol ba? Sorry. Ako Bicol. Bicol Saro pa nga. Pala si Boy Bambolias. Si Terry Didon. Anyway. Boy Bambolias. Bira talaga. Mahusay talaga tong si Atty. Ferdy. Papalit lang naman so walang epekto sa party list niya. In the meantime, magiging moot and academic yung ethics complaint laban sa kanya. Kasi ang ethics complaint naman, ang sanction lang nun, either suspension or expulsion. How do you suspend or expel someone who has already resigned? Hindi pa makakalkal yung mga dapat makalkal laban sa kanya. So, I think that was a good move on his part. Hindi pa siya subject sa orders ng leadership ng House na, uy, bumalik ka na. Yun ang purpose ng pag-resign niya. Obvious naman. Thank you. Daghang salamat. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maliwanag ho dito, talagang lahat ng ginagawa ng mga walang yung buhaya na to para sa preparation sa February 2026 sa impeachment na itong si Vice President Sara Duterte. Ano na ho yan mga kababayan, sa tingin natin hindi naman ho siguro pahinulutan ng may kapal na ganyan ang sapitin ng sambayan ng Pilipino, no? Na ganito ang mangyari sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Sana ang ating tanging dalangin sa gaganapan na to hindi magwagi ang mga kasinungalingan, kakawan sa pera at lahat ng kabalbalan na nangyayari ngayon sa ating bansa. Sana manaig pa rin yung tipong kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ay hindi yung naratibo na nangyayari ngayon kung ano na lang ang gustong mangyari nitong si Martin Romualdez at itong si Zaldico, yun na lang ang nangyayari. Kung ano lang gustong mangyari nitong si Martin Romualdez, Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos, yun na lang nangyayari. Ang hirap